Ephesians chapter 4 verse 16. Ephesians chapter 4 verse 16. Mababasa sa NLT version. Basahin natin sabay-sabaw. Ready? 1, 2, 3. He makes the whole body fit together perfectly, as each part does its own special work. It helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing and full of love. Ephesians So 4:16. dito, meron tayong makikita dito na salita na whole body fit together perfectly. Or in other version, we call it joined and knit together. Okay? Ano ba yung mga naisip natin kapag yung word na knit? Kuchilyo? Yes. O yung isa, iba pala yung crochet pala yung kuchilyo. Pero yung knit, yung dalawang needle. Yung ginagawa ni Caitlyn yun eh. Oh, yung So, kami, bumibili kami ng ganito. Caitlyn, alam mo na, kung ano-ano na ang ginagawa ng bata ngayon. Mama, bili Gansilyo. tayo ng yarn, ng thread, mga ganyan-ganyan. So, when we see a thread, ganyan, anong mapapansin natin? iba't ibang kulay. Iba't ibang kulay, hiwa-hiwalay pa yan. hiwa-hiwalay, Mahaba. may gamit ba siya? Yes. Anong gamit niya? Panahi, panggansilyo, I mean, Pantali? In itself. Pantali. Kuha ako. pantali. Pantali. Yes. Pantali lang. Pantali lang. Pambunot ng ngipin. Pambunot ng ngipin. Pambawas sa sweldo. So, pagtapos nun, pag binunot mo na yung tapos na, diba? Oo. True. Or sometimes, sa bahay namin, natagalit ako kay Kate, ang dami mong pinabili sa akin, anong size nito? Mga ano ba? Mga balls na. Oo, boros siya. Sabi ko, gamitin mo naman, babe. Sabi ko, magtahi ka, magganong ka, maganchilyo ka, kahit na anong gagawin ko, mama? Eh, ba't mo pinabili? Ba't mo pinabili in the first place kung wala kang bibili? Ano gagamitan? Nawala daw yung ano niya. Yung hook. Yung Passion niya na yung nawala ba yung hilig? Yung hilig, yung Yung una passion. kasi gagawa ko. Mahilig ganun. Gagawa ko. Ay, magluluto ako, mama, bilhan mo ka ng ganyan. Parang ako din. Bili na ingredients. Na-expire na lang. Sorry. Na-expire na lang. Nasayang na lang. Okay. So, eto, thread. Single use. Tapos na. Okay? So, wala siyang masyadong magamit. Unless na we knit them together and it will form into a something like Yes. this. Yes. Na pwede natin gamitin na Pagdugtudugting. Yung damit ni Anne, Yun. knitted yan. Yung damit ni Chanel, parang knitted yung damit ni Chanel eh, di ba? And even itself, yung damit natin. Pag tinignan natin sa factory, iba-ibang sinulit, iba-ibang kulay. Pag tinignan lang natin, parang walang siyang size-size. ano. Walang Ganyan size, siya. walang size. Hindi mo siya magamit kasi isa lang. Pero kapag Not worth it. sama-sama na, nagiging iba na yung form niya. Parang Yes. tayong parang science. Parang from liquid to solid. Parang gano'n yung nangyari Yes. dito. Nagiging iba yung kanyang itsura. Nagiging Texture. kagamit-gamit siya. So like that, mula sa join and knit together, ganun din tayo sa ating iglesia. Si Sister Jonah, maaaring meron siyang gift of, anong gift ba, Beth? Teacher. Hindi. Ano kasi ako, gift ko, compassionate, server, and giver. Tatlo yan magkakasama. Okay. Tapos meron din yung mga spiritual gifts, di ba? Yung gift of healing, gift of faith, word of wisdom, word of knowledge, prophecy, prophesying, ganyan, di ba? So, maaaring iba-iba ang ating mga gift na natanggap sa ating Panginoon. Parang pag on our own, parang pag tayo lang, gamitin natin, sige, okay, tayo lang. Sa Bisaya pa, ang nakaginan-siya, yourself. Sarili lang. Ang nakagain, ikaw lang. Ikaw lang. But Then it's selfish. not meant for that. Binigyan tayo, pinagkalooban tayo ng spiritual gifts so that our sister can benefit from it. And aside from that,
someone, a stranger, can benefit from it. Someone we do not know can benefit from it. So that, in that way, ang Panginoon ang mag-glorify. It's not Jonah, not Ever, not Jessica, not Amor. It is the Lord Amen. who will be glorified. Tapos na. Ganon. So, dito, yung entire body of Christ, kasi di ba, Christ is the head, and we are the body. Yes. We all depend on each other. Yeah. Hindi po pwedeng, putulin ko to. Nakakulamot pa kaya ito. Dami na Mahirap na magkakain. pag ito gamit. Bakit naman magkulamot ka? Eto, di ba? Yes. Ang laki na siguro ng butas sa pilong. Ay, wag. Ganon. Pero ang laki, yung mga mga minsan taxi driver, yung ganon, ba't kaya nga ba nakukunin na dito? Parang gamit. Okay, mga driver sa jeep, ba't kaya haba ng kuko dito? Alam na yun, di ba? So, ganon siya. Ikaw, Sister Chanel, maaaring sabihin mo, Ate, hindi ko pa masyadong alam ang Anong spiritual gift. Alam kong siguro hindi mo pa na-discover. But once you have received the Holy Spirit, pinagkalooban ka na ng Panginoon. It may be the gift of faith. For us, for sure, meron yan, gift of faith. Hindi mawawala yan. Kumbaga parang Ako na yung isa. by nature, gano'n eh. Automatic, meron na Automatic, tayong meron. gano'n. So yun yung nakikita natin. Hindi lang tayo mag-isa, kundi kailangan natin ng isa't isa for the entire body of Christ to function. Hindi naman pwedeng, si Taha, sandali lang, tanggalin ko mo. Oy, pero merong isang nudibrak. Alam mo yung nudibrak? Yung yung Spanish dancer. Yung nasa slug sa sea, yung mga makukulay sila. Parang siyang snail, pero wala silang shell. Yung makukulay, merong isang type nun na kinakat niya yung head niya from the body. Pagka nakita niya na may infection sa body niya, it will cut himself. Si ulo, tanggal, poke. And then it will regenerate itself. Oh. Parang ilang days lang, mag-grow ulit siya. Mag-uumpisa siya sa heart. Oh. And then, Ang galing naman. pero yung body niya na iniwan, andun pa din. Pero ano na siya, hindi na siya mag-growth eh. Kasi yung central ba, nervous, wala na. So kumbaga parang ano na lang siya, alam niyo yung butiking na putulan ng buntot, ano na lang yun. Wala nang hindi na siya kumakain kasi wala nang nourishment eh. Only the head has the nourishment. Oh, I see. To grow. Oo. Hindi tayo ganun, mga kapatid. Yes. Iba tayo eh. Human. Hindi tayo ng Panginoon. We're human. That we need each other. You You and need me, me. Yeah. we need each other. Maaaring ako, siguro sabihin natin, si Jessica, magaling sa math. Si Brother Amor, magaling kumanta. Parang gano'n, balik na rin natin yan. Gano'n. Diba? Oo. Hindi po pwedeng, lahat tayo dito, magaling kumanta. Yes. Aba, sino na magtuturo? Yes. Wala na. Hindi pwede, diba? Kanta na tayo Yes. lahat. Kailangan, ikaw, ang paa, si Kanya-kanya. Brother Amor, ang kamay. Function. May mata. Oh, Diba, may Sister Ann? about isang Ang gusto function. mo ay Mata. mata. Yes. Ayan. Sister Iba-iba Claudia, tayo. ano? Hindi tayo pwedeng Wallet. pare-parehas. So ngayon, makikita natin, through this lesson, ma-discover natin na hospitality creates opportunities to reflect God's love. Kasi makikita natin yan isa-isa. Kung para saan ba itong lesson na to. Pasensya na po, dahil ang boses natin ay napakaganda. Alright, okay. So dito, basahin natin yung... Ba't wala dito yung... wala dito yung aking Okay. Nasa Book of Acts, mababasa natin sa Book of Acts chapter 5. Ayan. We witness.
The fulfillment of Babasa Jesus' natin yan sa promise Book of Acts believers. chapter 5, 12 to Buried in 16. Solomon Okay? porch. So, With one word. isipin natin, balikan natin yung old, yung Book of Acts setting. Okay? Sila yung unang-unang naka-receive ng pangako, di ba? Yes. Pero bago pa nila ma-receive yung pangako, ano muna? Meron sa kanilang command ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa command niya, may promise na ibibigay. Okay? Maaring tayo, ngayon kasi alam na natin na fulfill yon. At dahil sa promise na yon, nandito tayo. Pero during their time, isipin nyo, madali ba yon na sinabihan ka ng Panginoon, ganito, at tatanggapin ninyo. Kasi yung promise niya, sinabi niya yan sa John chapter 14 verse 12. Okay? Ngayon, yung mga apostoles, nung umpisa, hindi ganun. Siguro, well, we're not there to ask them. Yeah? Pero, human nature, kapag ang isang bagay, kasi hindi naman natin nakita si Jesus Christ. I mean, for some of them, some might have doubts. Hindi ganun na agad-agad they have developed the faith. Hindi eh. Pero, yun nga, parang promise. Kailan ipagkakaloob ang promise? So, sa time nila, maaaring mahirap yon. Pero hindi yun naging hadlang, mga kapatid, na yung pangako ng Panginoon may sasakatuparan. So, dito sa nakikita niyo sa, yan dyan. Okay. Sa Acts chapter 5, ando dun na nagtitipon sila sa Solomon's porch. Okay? Na yung mga tao pumupunta doon kasi nga nalaman nila na itong mga apostol, mga naniniwala kay Jesus, ay nakakapagpagaling. So ang ginawa nila, yung kanilang faith, nabuo. O sige, kahit yung mga tao nakakapagpapagaling sila. Yung nagdala sila ng mga may sakit, nasa, sabihin natin, stretcher. So, iba nasa upuan, mga coaches, mga ganyan-ganyan. Na, daanan lang, sino yun? Dumaan lang si Peter. Daanan lang yung shadow. Gumaling ang mga tao. So, dahil doon, dumami yung mga naniniwala sa ating Panginoon. Kumbaga, during that time, hindi nila pinagkait. So, ginamit nila ang lugar na ito para mag-gather. At dahil doon, naging, sabihin na natin, tanyag. Kasi di ba, kung nasaan yung mga milagro, nandoon yung mga tao. Kasi sino ba naman ang aayaw sa milagro? Yung iba nga dyan, siguro kahit wala silang pangangailangan, pupunta. Kasi gusto nila makakita, di ba? At yung iba dyan, dahil sa nakita nila, Hindi. hindi, di ba? Kasi Spread. tayo nga, di ba, pag nakita ko si ganito, puti pala niya sa personal. Di ba, mga gano'n? Okay, ganito na lang. Uy, ate, may nakita akong sin. Di ba? Sinasabi na, anything na positive, good news, automatic yan. Na-share, di ba? Hindi mo makip eh. Hindi mo, tawag nga nila, you will not gatekeep na akin lang to. Hindi. So that time, sa kanila, lahat yan. Antok sila. So lahat yan, na yan yung place of unity, kung baga tinatawag. Na kung saan ang milagro, doon nagaganap. So, tandaan niyo mga kapatid, kung nasaan yung milagro, nawawala yung doubt ng tao. Yes. Diba? Kasi maniniwala ka na kaagad na kung eto nga, si ganito napagaling eh. Siya pa kaya. Kaya yung sakit niya, sakit lang sa ano. Siya may masakit na simple lang. Masakit ang ipin. Masakit lang ng muscle pain lang. Muscle pain. Yung kanya nga, sakit ng ulo na wala. Sa'yo, sakit lang ng muscle mo. Panadol lang yan, tanggal. So, ganun ang lugar na ito.
The early church is the manifestation. Ito yung manifestation ng early church. Yung lugar na yan. Solomon's Fort. Na talagang dyan sila nag-gather. Solomon Court. Alright. Next. Okay. The principle. For the prophet. Okay. So, basahin natin yung 1 Corinthians chapter 12 verse 7. Sabi diyon, A spiritual gift is given to each of us so we can help each other. 1 Corinthians 12:7. Sinong hindi nakaunawa? Okay. So, ang spiritual gift ay binigay sa atin. To each of us. Ibig sabihin, walang exempted. Ay, Yes. ako hindi ako nakatanggap. Hindi, lahat tayo makakatanggap nito. So, we can help each other. Yun pala yung dahilan. Kasi nga, di ba, tinatawag tayo na, yung nasa kabila, tawag sa'yo, ambassador. Pero talaga, in true essence of it, ambassador tayo ng Panginoon. Tayo Wisdom yung, of God. parang sabihin natin, representative. Representative. Pero, ayan, hindi pa naman tayo mga banal katulad ng Panginoon. Pero, it should be reflected in our lives kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. So ngayon, ang Panginoon, kalooban niya talaga sa iglesia na yun, na may experience yung mga milagro. Sino sa inyo yung gusto makakita talaga ng milagro? Amen. Everyone. Everybody. Yes. Kaso lang minsan yung iba ganito, Ben, sinabi, gusto mo makakita ng milagro, gusto mo mag-volunteer. Meron kasi ganong nag-preach dati. Sabi ko, patakot naman yung gusto mo ng milagro. Mag-volunteer ka. Sa'yo pa, ikaw pala yung magiging example. Diba? Yung iba na lang, Lord. Ganun eh. So, pero gusto natin makakita ng milagro. So, kailangan, meron talagang may mangyari. Pero miracle itself, hindi lang naman about healing, di ba, Brother Yes. Michael? Mm. Yung pagbabago ng buhay ng Buhay. tao Yes, correct. is the true essence of miracle. Yes. Amen. Sister Anne, naka-receive ka ng miracle from the Lord. Oh. So, sa atin, kailangan nating tandaan na yung mga gifts at manifestation of the Spirit, hindi ito binigay o hindi ito pinagkaloob sa atin ng Panginoon para ma-spotlight tayo. Kasi di ba yung iba, meron akong narinig dati, sa Pilipinas pa naman yun, na, si ganito, ano siya, hindi, sa Catholic siya. Si ganito, hindi ko alam yung pangalan eh. Pero sinabi lang sa akin nung kakilala ko, ka-office mate ko ha. Gusto ko magpa-pray over sa ganito kasi siya yung, siya yung madre na nagpapagaling. Is wrong. 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 Maling ano. So, Mali yung pagkasabi. oo. Pero kasi yun yung title eh. Si ganito is the healing Instead- sister, diba? Instead using by God. But it is the Lord who Oh yeah, who nagpapagamot. gives healing. Ano lang tayo? Alambre lang tayo para daanan ng kuryente. Yeah. Diba? Instrumento lang tayo. Instrumento. So, pinagkalooban tayo ng banal na spirito ng banal na spirito, ng spiritual gift and manifestation ng gift niya. Hindi para tayo yung masentro, hindi Yes. para tayo yung mag-glorify, Mag-glorify. Yes. kundi ang Panginoon ang mag-glorify. Amen. Yeah. To be acknowledged of God. Para na sa ganun, kasi nga, di ba, pag nagkaroon tayo, pinagkalooban tayo ng gift na sinasabi, nag-text din. Pag binigyan tayo ng Panginoon nito, ang purpose kasi nun, ng mga gift na yon is rooted in service, Mm. humility, and the principle of radical hospitality.
So magsiserve talaga tayo sa mga tao, kilala man natin o hindi. Hindi lang talaga sa kay Chanel. Yung Ganun. pakilala mo lang. Mas maganda nga sa tao na hindi ka na masusuklian. Yes. Yun yung Yes. sinasabi sa Bible Yes. na Yes. in essence is, pag nagbigay ka, Huwag mo nang ipalam sa... bigyan mo. Yung mga taon hindi maka-return back sa Yes. Yeah. Ang Yes. totoong blessing, yung Yes. pag nagbigay ka, Yun doon sa tao na alam mong hindi ka na niya masusuklian. Yes. Yun, nandun talaga yung blessing na ipagkakaloob ng Diyos. Kasi nga, di ba, yung iba, usually, well, it's true. Hindi naman natin pinagkakailayan. Talagang minsan, bibigyan natin yung ganito kasi we know, in return, They can give us back. they can Yeah. give back. Mm. Di ba? Pero, hindi pala gano'n yung purpose ng Mas Panginoon. maganda. Yeah. Can we give back to God? Yung natanggap natin, kaya ba natin ibalik? No. Hindi, di ba? We Hindi. cannot outgive the Lord. So, siya mismo yung example natin ng pagbibigay. Actually, yung topic na yun, mamaya pa. Okay. Ganun. So, dito mga kapatid, yun nga, ang spiritual gift is never about drawing attention to ourselves. It is for us to use to glorify our God. Because if ever nabigyan tayo ng gift, spiritual gift, and our intention